Good morning, Philippines, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado, July 19, 2025. Pag-usapan po natin mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Ang marami pong komento tungkol dito sa mga sinasabi ng mga kalaban ng BP Sara sa politika. Ayon sa kanila, dapat daw matuloy ang impeachment trial nang sa gayon ay mapatunayan ni BP Sara na siya po ay inosente sa mga kasalanan na ibinibintang sa kanya. Ito sa nilang sabihin, particular po ang congressman, ang senador. Kasama na rin po dyan si Senator Paul Rafi. Ang sinasabi po nila, impeachment trial is an opportunity on the part of the Vice President Inday Sara to prove her innocence on the impeachable offenses that are being charged against her. Well, mga kabarangay, mga kababayan, sa pananaw po ng masa, ito po ay maling panuntunan, or I would say this is based on wrong premise. Bakit po nasabi natin ito, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid? Sapagkat sa ilalim po ng saligang batas, the person accused of whatever crime is presumed innocent until otherwise proven guilty. So, ibig po sabihin, hanggat hindi napapatunayan ang isang tao ay itinuturing po na inosente laban sa mga akusasyon o sa inosente sa mga akusasyon laban sa kanya. And he who alleges shall prove his allegation. That is the rule on evidence. So, ibig po sabihin, wala pong dapat patunayan si BP Sara, sapagkat hanggat hindi napapatunayan na siya ay guilty, siya po ay ipinalalagay ng saligang batas na inosente sa anumang mga kasalanan na ibinibintang sa kanya. At ang prosecutors, the House of Representatives, as the prosecutor, the person accusing BP Sara should prove their allegation that indeed BP Sara has committed crimes charged against him or against her rather. So, hindi po utang na loob ni BP Sara sa mga congressmen at mga senador na nagnanais na matuloy ang impeachment trial. Sapagkat ito po ang kanilang pinalaman. Na yung kanilang kagustuhan na matuloy ang impeachment trial, ito ay pagmamagandang loob kay BP Sara. Ang sa gayon, mapatunayan ni BP Sara o magkaroon siya ng pagkakataon na mapatunayan niya na wala siyang kasalanan sa mga ibinibintang sa kanya. Mali po yan, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang sabi natin, ang dapat na magpatunay na siya ay may kasalanan ayon sa mga ibinibintang sa kanya ay ang mga prosecutors. Ito po yung House of Representatives na nagbibintang na si BP Sara ay nakagawa ng mga kasalanan. At ang Senado naman ang tatayo bilang huwis. Ang Senado ang
magtatayo upang alamin kung totoo talaga na may kasalanan si BP Sara ayon sa mga ebidensya na ipinipresenta ng prosecutors or ng House of Representatives. Yan po mga barangay, kababayan, kapatid, ang katotohanan. Hindi po utang na loob ni BP Sara sa mga senador at congressman na very eager na matuloy ang impeachment trial. Hindi po, sapagkat si BP Sara as of now is considered to be an innocent from whatever crimes charged against her. So it is for the House of Representatives to prove their allegation that, for instance, there is misuse of public funds to the extent of 125 million by the OVP. Kapag hindi po nila napatunayan yan, so ibig sabihin mananatili ang pagiging innocent ni BP Sara. Ganon din naman sa sedation na ibinibintag sa kanya at sa grave crime. Pagkat alam po natin, maraming mga ibinibintag sa kanya. So, anuman ang ibinibintag sa kanya, kailangan po patunayan ng prosecutors with substantial evidence. So, hindi po tama na sabihin ang impeachment trial as an opportunity for BP Sara to prove her innocence. Rather, it is an opportunity for the prosecutors to prove that indeed BP Sara has committed the crimes charged against her. Kaya po natin nililiwanag ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Kasi ito po ang pinalalabas ng mga kanyang kalaban sa politika na nagnanais na pabagsakin ang ating Vice Presidente upang sa gayon siya po ay ma-disqualify na kandidato sa pagkapangulo sa 2028. At natural po sa bahagi ni Rafi Tulfo, Senador Rafi Tulfo, na naisin niya na matuloy ang impeachment sapagkat it is also an opportunity for him to disqualify BP Sara in 2028 sapagkat kung ma-impeach nga naman siya with 16 votes of the senators, then BP Sara would be pronounced guilty from the charges against him, and therefore she would be impeached. Thereby, she will be disqualified to run for president in 2028. The very reason why we expect that whether or not there is sufficient evidence to prove the guilt of BP Sara, yung mga kalaban niya sa politika na mga senador, for instance, si Senator Rafi Tulfo, we could not expect objectivity from them. Right or wrong, we believe that they would vote for conviction in order to serve their political interest. Pagkat alam po naman natin, mga barangay, mga bayan, mga kapatid, na itong si Senator Tulfo ay nag-ambisyon na tumakbong Pangulo sa 2028. And definitely, si Erwin Tulfo also, as a brother, would vote for conviction, right or wrong. At hindi lamang po yan. Naasahan po natin, for instance, si Risa Hontiveros, si Keiko Pangilinan, si Bam Aquino,
at yung iba pa niyang mga kalaban sa politika na nariyan sa Senado, definitely they would not be looking at the evidence presented. Bakit po? Because definitely they would serve their political interest rather than being judicious with their judgment. Of course, hindi nila aaminin ang katotohanan na ito talaga ang gagawin nila. They would say that they will vote according to the evidence presented by both parties. Ideally, yun po ang dapat. But the thing is, alam po naman natin na sa politika, talagang pangunahin ang interest ng mga politiko ay sa interest ng sambayanang Pilipino. So, ang nais lang natin pong iparating dito sa ating talakayang ito ay huwag po tayong palinlang mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid sa sinasabi po ng mga traditional politicians na ito, sapagkat wala po silang gagawin kundi linlangin ang sambayan ng Pilipino. Katulad yan, sinasabi nila na dapat matuloy ang impeachment trial for the benefit of Inday Sara, for the benefit of the Filipino people. On the contrary, impeachment will not advance in any way the interest of the Filipino people. Bakit po nasabi natin yan? Una, it will be a waste of time, effort, and money on the part of the government. Bakit po nasabi natin yan? Sapagkat kung talagang magiging objective po tayo, talaga namang walang sapat na basihan itong impeachment ito. So kung walang sapat na basihan, bakit natin itutuloy ang trial? Ang mangyayari po niyan, magsasayang lang ng panahon, pera at oras sa kabila ng sambayan ng Pilipino ay nagdurusa sa tuloy-tuloy na kahirapan at sa mga pangangailangan ng mga pangunahing serbisyo. At dapat sana ito ang pagtuunan ng ating gobyerno. Ngunit ito, nakasentro sa impeachment. Gayong wala namang sapat na dahilan. Pero siyempre, ang sinasabi nila, hindi ituloy ang trial. Ang sa gayon ay patunayan niya na inosente talaga siya kung wala siyang kasalanan. Sabi nga natin, it would not be for the Vice President to prove her innocence. It's under the Constitution. The person is innocent unless otherwise proven guilty. And again, as we have said before, it would be for the prosecutors to prove, since settled is the rule, that he who alleges shall prove his allegation. Kaya mga kabarangay, mga kabayan, wala talagang mahihita sa impeachment. Secondly, ano po ang negative dito? This is a divisive move on the part of the government. Bakit po? Sapagkat dahil sa impeachment na ito, hindi po maiwasan ang pagkakahati-hati ng mga Pilipino, politically speaking. Especially so that we know for a fact that itong impeachment na ito is sinusulong ng mga kalaban ni BP Sara sa politika. Nang sa gayon, she would be disqualified to run as president in 2028. Yan po ang katotohanan sa barangay, mga kababayan. Kaya po, paulit-ulit po natin sinasabi na talagang kung mayroong sapat na basihan upang i-dismiss at i-outcheck ang
impeachment case na ito ay dapat po talaga gawin. Hindi totoo, inuulit natin, na mayroong pangangailangan na ituloy ito upang maliwanagan ang sambayan ng Pilipino sa mga issues na napapaloob dito. Maliwanag na sa sambayan ng Pilipino ang motibo ng impeachment nito. This is purely political for those ambitious people to run for president in 2028. Alam po nila na hindi sila mananalo o kaya malakas ang pagkakataon na sila ay matatalo kung ang magiging kalaban nila sa 2028 ay si BP Sara sa pagkapangulo. Kaya ang ginagawa po ngayon ng kalabang ito as the first move to ensure that they would win in the said election, kailangan ipa-disqualify muna si BP Sara, and the only way to do that is by way of an impeachment. At ito po ang dahilan kung bakit ito ay isinusulong. So mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, at samantala, lakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Maraming salamat.